Everybody loves me. George and dakilang anak at ama, Overseas Filipino Workers OFW. Kabayan kabalikat kakampi. Ang Overseas Filipino Workers ay mga laborers na nagmagmula sa Pilipinas. Mga Pilipino na nangangarap na makaahon sa hirap sa Pilipinas, matustusan ang bawat pangangailangan ng kanilang pamilya. Tulad ng araw-araw ng gastusin, edukasyon ng kanilang mga anak at kung papalaran pagpapatayo ng sariling bahay. Yan ang pangunahin nilang sandata sa kanilang papakikibaka sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ba ang tunay na pakiramdam ng isang OFW? Ano ang pangunahing nagpapasaya sa kanila? Ano ba ang mga nararanasan ng ating mga kapatid ng DH sa kanilang amo? Yan ang mga pangunahing tanong ko nung namulat ako sa mundo ng mga OFW. Ako nga pala si George, ito ang kwento ng aking buhay OFW. 10 taong gulang lamang ako nang mawalay ako sa aking ina dahil sa kailangan niyang mang-ibang bansa para matustusan niya aking pag-aaral. Payak lang ang aming buhay sa probinsya ng Catanduanes sa Bicol. Isang magsasaka ang aking ina samantalang ang aking ama ay sumakabilang bahay na. Nag-iisa lang akong anak. Dahil sa pataas ng pataas ang bilihin at hindi na sapat ang kinikita ng aking ina para sa aming dalawa, ay naisipan niyang magmakipagsapalaran sa ibang bansa bilang DH o domestic helper. Ayaw kong mawalay sa aking ina dahil simulat sapul kaming dalawa ang magkasama. Napuno ng puot ang aking damdamin habang papalapit ang araw ng pag-alis niya. At hinabilin ako sa aking lolo at lola nung araw na paalis na siya. Makalipas ang 1 buwan, katanggap ako ng liham galing sa aking ina. Liham na punong-puno ng emosyon at pangungulila. At ang tanging tumatak sa aking isipan ay, anak, mag-aral kang mabuti para hindi ka matulad kay mama at para hindi mo rin kailangan mang ibang bansa tulad ko. Parang dinudurog ang puso ko at nag-iwan ng mga sari-saring tanong sa mura kong edad. Ma, bakit ka pa umalis? Ma, bakit kailangan mo pang mang ibang bansa? Ma, hindi mo na ba ako mahal? Pero may kasabihan tayo na hindi mo malalaman ang sagot hanggat hindi pa ito nararanasan. Yan ang mga tanong na paulit-ulit na sumasagi sa isip ko sa loob ng 12 tanong pamamalagi niya sa ibang bansa. Sa loob ng 12 taon ay umuwi siya para sa espesyal ng araw sa aking buhay. Sa wakas araw na ng aking pagtatapos, nakapagtapos ako ng HRM major in cooking. Masaya ako dahil nandito ang aking ina na saksihan ang kanyang pinaghirapan sa ibang bansa. Ang anak na napagtapos ng pag-aaral. Pero nananatili pa rin ang aking mga tanong sa loob ng aking isipan. Naging masaya ang aking buhay sa piling ng aking ina. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako mangingibang bansa, dahil mataas ang aking mga marka na kapag trabaho ako bilang isang pastry head sa isang nag-uumpisang kumpanya. At nakapang-asawa at nagkaroon ng isang anak. Nung una ay naibibigay ko ang pangangailangan ng aking pamilya. At nandyan naman ang aking ina para tumulong sa bawat gastusin sa bahay. Hanggang sa may dumating na dagok sa aking buhay. Nagkasakit ng malubha ang aking anak. Na-diagnose siya na may sakit sa puso. At makalipas ang 1 buwan nagsara ang aking pinapasukan. Para matustusan ang gamutan at gastusin ng aking pamilya, napilitan akong maghanap ng trabaho sa kabilang dako ng mundo. Natanggap ako bilang isang pastry chef dito sa Dubai. Masakit man para sa akin na mawalay sa aking mag-ina, ay wala akong magagawa kundi tanggapin ang aking tadhana. Unti-unting nabuo ang sagot sa aking mga katanungan. Ang isang ina o ama ay kayang gawin ang lahat para lang sa pagmamahal nila sa kanilang pamilya kahit kapalit nito ay pagkakawalay pa. Ito ang isa at konkretong sagot para sa 3 tanong na dinala ko sa aking isipan ng mahabang panahon. Regular ang aking pag-uwi kada taon at kahit 1 buwan lang ang aking bakasyon ay punong-punuan ito ng pagmamahal at kasiyahan. 4 na taon na ako ngayon dito sa Dubai at masayang namumuhay. Pero wala pa rin tatalo kung kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Nagpapasalamat ako sa aking ina dahil kung hindi sa kanyang pagsisikap at pagtitiis ay wala ako ngayon sa aking kinalalagyan. Masasabi ko na mahirap ang buhay bilang isa OFW, pero kung naibibigay mo naman ang pangangailan ng iyong pamilya ay kahit papaano ay nagiging masaya ka na rin. Ito ang kwento ng aking buhay. Proud ako bilang isang OFW. Sana nakapulutan nyo ng aral ang kwento ng aking buhay.
Sa lahat ng mga OFW na kakilala nyo. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang ding mga OFW? OFW kabayan kabalikat kakampi. Salamat sa iyo Idol Hero Mix single na ito at nagkaroon ako ng pagkakataon na may bahagi ang kwento ng aking buhay bilang isang OFW. Maraming salamat. Please subscribe, share and like. Comment is really appreciated.